Revelation ni Yormisco Moreno na nakakaiyak, nakakakilabot ang totoong nangyari sa pagpaalam ni Yormisco Moreno sa kanyang ate Honey Lacona. This video is credit to Billionario News Channel. Okay. Mayor, dati po sinabi nyo na magre-retiro na kayo. Yes. Why the change of heart? Ano po yung nag-trigger o ano po yung nagpa-iba ho sa inyong desisyon? Nakakalungkot lang, no? Recent news, nagde-deteriorate yung syudad and triggers a concern. And then I went around, no? Nag-ikot ako sa mga barangay, sa community. Then people are saying, ano, bumalik ka na, bumalik ka na. And siyempre nagwo-worry ako, bakit naghahanap ang tao ng iba, meron namang nakaupo. Especially yung nakaupo is somebody na tinulungan natin, na inaruga natin for so long. Pero may resistance ho ba? Did she convince you not to run? No. And just give way instead? No rin also. Very specific lang yung sinabi naman niya. Ano po yung sinabi niya? No, I'm running for re-election. Oh, okay. Something like that. Ako naman, iniisip ko, sige, hayaan na lang natin yung taong bayan ng magdesisyon. So bago po natin ipagpatuloy mga Kois Magayas, mega love shoutout po sa ating lahat. And this video is credit to Billionario News Channel. So dito natin malalaman mga Kois Magayas ang totoong nangyari sa pagpaalam ni Yormisco Moreno sa kanyang ate Honey Lacona. So dito natin makikita mga Kois Magayas na talagang talagang intensyon ng isang tao na walang iba si Yormisco Moreno is yung taong bayan. Kasi pwede namang bayaran siya para hindi siya tumakbo, di ba? Pero mas pinili po talaga niya na tulungan o tuparin yung mga sigaw ng mga batang Manileño na bumalik ka na, Yormisco Moreno. Well, nakakaiyak lang mga Kois, mga Magayas, nakakalungkot. Dahil dito mo makikita yung napakabusilak na puso ni Yormisco Moreno. So without further ado, let's begin. Ituloy ng buba ang inyong pagsabak muli or pagbabalik sa City Hall. Thank you, Maricar, at sa ating mga televiewers. Magandang gabi sa inyong lahat. Yes po, tomorrow our group will file our candidacy for mayorship with my Vice Mayor Chichi Atienza. Okay. Mayor, dati po sinabi nyo na magre-retiro na kayo. Yes. Why the change of heart? Ano po yung nag-trigger o ano po yung nagpa-iba ho sa inyong desisyon? You know, nakakalungkot lang, no? Sometimes, like for example, pag kinukwenta mo, I've been into government service for the past 24 years. In fact, talagang plano namin mag-retiro na. It's just that recent news na nagde-deteriorate yung syudad. And that triggers a concern. And then I went around, no? Nag-ikot ako sa mga barangay. Talagang tama po, diba? Nakaraan nung panglima po sa riskiest city o napakadelikadong syudad in terms po sa tourism is pasok po sa panglima yung City of Manila. Yung sa mga panahong iyon mga Kois Magayas, wala pa pong ugong-ugong na babalik si Yormisco Moreno sa Manila dahil nga po ay talagang lagi po siyang pasok noon sa top 12 sa mga senatorial po, no, survey na kahit sa ang mga
platform o kahit saan po mga agencies na ginagawa. Ayan, klarong-klaro na revelation ni Yormisco Moreno, isa din yun na kapag trigger sa kanya yung lumabas na resulta o balita na panglima yung City of Maynila sa kabila ng sa kanyang panahon ay talagang hakot award po talaga iyon. Pinaghirapan ni Yormisco Moreno. Yun po yung mga issue yung utang para mapaganda yung Manila. Ayan, gumawa po siya ng mga pabahay, ospital, paaralan, at kalinisan. At kasama na po dyan yung Manila Zoo at mga kondo at yung mga residences natin. No? Pero talagang nasaktan siya dahil hindi pala nasunod ni Ate Hani Lacuna yung mga nagawa nila noon. Kasi kasama naman si Ate Lacuna. O, no? O, di ba? Yung nagawa nila noon, hindi pala napasunod. Kaya kahit sino naman siguro mga Coach Magayas na grabe yung effort mo, hindi ka na halos umuwi sa bahay mo, di ba? Sabi ni Yormisco Moreno, napabayaan niya ang kanyang pamilya dahil sa pagmamahal sa trabaho. Ngunit, hindi inalagaan sa nakasunod na administration. O, di ba? Di po tayo nagkakamali na isa po iyon. Na vlog na po natin yon na isa po iyon makapag-trigger ni Yormisco Moreno kahit sino naman po talaga masasaktan po sa resultang iyon. Community, then people are saying, bumalik ka na. And siyempre nagwo-worry ako, bakit naghahanap ang tao? O, di ba? Talagang di po tayo nagkakamali rin sa ating mga expectation, ating mga iniisip, no? Na makapag-isip din tayo. Kasi kung mabuti pa yung leader natin, wala naman sigurong talagang sisigaw na bumalik ka na. Kaya, yun, tama po. Sinabi ni Yormisco Moreno. Inikot po niya. Tinanong niya kung ano nang nangyari. O, diba? Kasi, alam niyo naman, sa panahong wala na si Yormisco Moreno dyan sa City of Maynila, nakatutok po siya sa showbiz. O, diba? So, nagtaka siya kung bakit pag nakita siya ng mga Manilinyo, nagkakagulo at nagsisigawan na bumalik ka na. Kaya po, inikutan niya po yung kamay nilaan at doon niya nakikita padugyot na naman ang City of Maynila. Ng iba, meron namang nakaupo. Especially yung nakaupo is somebody na tinulungan natin, inaruga natin for so long. And then, nakakahiyamang sabihin, maraming na-frustrate sa sitwasyon. So, Tama. heeding the call, sabi ko, sige, Kakot, kinausap ko naman si Ate Hani. Yeah, I talked to her a few months ago, and I said, Ate, baka pwede, babalik sana akong magmayor kasi ang taong bayan, nagre-request talaga na bumalik ako. Then she said, no, I'm running for re-election. Then that, natapos na yung meeting na yun, then we proceeded with our plan. Wish her well with the... So, sa pagkakaintindi po natin sa sinabi ni Yormisco Moreno, noong nagpaalam na siya na babalik siya sa Manila, siguro talagang hindi nagustuhan ni Ate Hani Lacuna yung narinig niya na babalik si Yormisco Moreno dahil kung nagustuhan pa yun, siguro magbigay po sila ng giveaway. O, di ba? O, tapos, mapapansin mo sa reaksyon ni Yormisco Moreno, mukhang may hindi magandang nangyari sa pagpaalam niya noon kasi biglang natapos yung conversation between Yormisco and Ate Lacuna with his husband na si Fang. Dr. Pang, di ba? Pangs, okay. Pangs ba yun? So, kaya siguro, ewan ko lang kung totoo na may napagalitan daw. Hindi po natin talaga sure, pero may nakapagsasabi po.
Dr. Pangan pala, Pangs. Sure. Dr. Pangan pala yung asawa ni Mayora Hani Lacuna Pangan. Pangs kasi tawag nila eh. Her husband, Fox, was there. And naggayak na kami. Opo. Pero may resistance ho ba? Did she convince you not to run No. and just give way instead? No rin also. Very specific lang yung sinabi naman niya. Ano po yung sinabi niya? No, I'm running for re-election. Okay. Something like that. Ako naman, iniisip ko, sige, hayaan na lang natin yung taong bayan ng magdesisyon kung totoo ba yung talagang panawagan ng taong bayan na tayo'y bumalik. So, sa pagkakaintindi po natin, hindi po mismo aktual na sinabi ni Mayor Maysco Moreno yun ha. O sa harapan niya sinabi kay Mayor Hani Lacuna na taong bayan lang magdesisyon. Di ba sabi niya sa isip ko? So, siguro sa kanyang ano lang yun. Is yung isa iniisip niya. Okay? Kaya mas matimbang kasi ni Mayor Maysco Moreno yung taong bayan kaysa isang tao lamang. O, di ba? Talagang diyan mo makikita yung tapat sa tungkulin, no? Yung bang hindi pangungurakot yung habol sa gobyerno, kundi habol ni Maysco Moreno is yung makatulong at paano po maiangat ang antas ng bawat Manilinyo, no? So, I let the people of Manila decide on the matter. Ilan po ang mga incumbent officials na inyong makakasama sa inyong pong ticket? The 18 of them joined us, and one congressman from Tondo, Congressman Ernix Dionisio, and a lot of yung pabalik, yung mga dating congressman, mga dating konsihal na nakasama natin. Okay. Meron din ho mga nagsasabi na tila may bahid ho ng political dynasty sa Manila dahil I understand even your son ay tatakbo nito po? Sa Tondo yata, sa Tondo siya, sa District 1. Siya naman bahala, siya naman ang nagdesisyon noon. Marami nga nagsabi sa akin na tulungan ko daw. Sabi ko, hindi, dinesisyonan niya yan. Harapin niya yung mga kababayan namin sa Tondo. I'm happy for him na nag-decide siya mag-public service. But talagang kailangan niyang umikot at malaman niya ang tunay na sitwasyon ng tao. Okay. As a father, of course, I will support him. So, kayo po ay tatakbo under Action Democratico? Action Democratico. At kasama niyo ho dyan si Willie Ong? Ang mga kandidato namin senador, yan sila Wilbert Lee, at si Doc Willie. Hi, Doc Willie. Pagaling ka, Doc. Pagaling ka, bilisan mong gumaling. Marami nagmamahal sa iyo, Doc Willie. Alam naman ho natin, sabi niya, faith-based ang gagawin nilang pangangampanya. At alam ho natin ang limitasyon niya sa pangangampanya. Paano sa tingin niyo matutulungan din siya bilang kapartido niyo? In our own little way, siyempre, yung aming ilang puwersa, magsusuporta talaga sa kanya 100%. Yes. Plus the fact that they are the candidate of Action Democratico. Tapos, on his own, I think kayang manalo ni Doc Willie. Dahil marami naman siya natulungang tao sa buong Pilipinas, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Pangalawa, mabait na tao. Tama. That, to the viewers, I guarantee yung mabait na tao si Doc Willie, dissenting tao. I think malaking bagay na maging bahagi siya ng Senado, lalo na sa usaping pangkalusugan. Okay, bilang huli na lang po. So, kayo po ay talagang diretso na bukas? Yes. Bukas po, mga batang Maynila na nanonood, pagka kayo po'y walang gagawin, samahan niyo po kami ni... Nako, Your Maysco Moreno, konting tape lang po. Ay, marami pong nakahanda na po. May mga patarpulin sila. Marami po talaga. Asahan niyo bukas, Your Maysco Moreno, mapupuno yung Aros Heroes Park hanggang sa Comelec.
Vice Mayor Chi Atienza at ng aming grupo. Magkita-kita po tayo ng mga 8:30 ng umaga sa Arroceros Park dahil magpapile na po ako. Mga Batang Maynila, dinidinig ko po ang panawagan ninyo. Hayaan po ninyo in our own little way kung ano man ang natikman ninyong serbisyo, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya at mga bagay na ginawa natin, pagpapatuloy lang po natin. So, I'll see you tomorrow, 8:30. Samahan niyo po kami, KKB, ha? Dala kayo ng baon niyo, tubig. At baka payong na rin, baka umulan. Mag-ingat po kayo, mga Batang Maynila. Lalong-lalo na, yung mga lolo't lola ko, huwag kayong mag-alala, babalik na po ako. Okay, maraming salamat, Yorme Isko Moreno Domagoso. So ngayon, alam na po natin kung ano talagang nakapag-trigger kay Yorme Isko Moreno. Dalawang dahilan kaya pala siya bumalik ng Maynila, ha? Ang una, klarong-klaro yan sa sinasabi niya. Yung nasali sa pang-5 riskiest city ang Maynila sa tourism. Sa panahon niya naman ay Hakot Award, puro number 1, kundi number 2 ang Pamalang Maynila. So talagang nasasaktan po siya noon na grabe yung pagpapapugi sa lungsod ng Maynila para maging maayos, inayos, pinupugi lahat, yung kalinisan, pagpapapugi ng mga ospital, inayos, mga bagong ospital, paaralan, ayan, mga kondo, pabahay. Tapos, yung krimen noon sa panahon ni Yorme Isko Moreno talagang bumaba po. Tapos, sa pag-alis niya, biglang nasali. Biruin mo, ilang city yung buong mundo natin. Ha? Tapos, pang-5 pa yung Maynila. So, nakakalismaya po talaga. Pangalawa, yung sigaw ng taong bayan na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. So, yan yung dalawang mga nakikita ni Yorme Isko Moreno, nakikita natin na nag-trigger sa kanya na kailangan na muli siya sa syudad o sa kabisira ng ating bansa, which is yung Manila City. Ayan. So, ngayong araw na ito, ha? Ma'am Bernadette Agustin, mukhang hindi ka yata nakatulog, ma'am, ha? Sobrang excited po. Pati nga, hindi po tayo nakatulog, no? Dahil, ngayong pong araw, dyan sa may Arroceros Park, magtipon-tipon po alas 8:30 ng umaga. Okay? Magtipon-tipon po, dyan po yung mga Yorme's Choice lahat. So, siguro bago tutulak ng Comelec. Ayan. So, mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, kay Ma'am Rochelle, Anting Vlog, mega love shoutout. Ayan, kay Ma'am Milsey, pakihelp naman po si Ma'am Milsey para sa iyang watch hour. Road to 4K na po siya. Ayan, kay Ma'am Tis Pilahis. Ayan. Tapos, kay Ma'am Vicky V. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat po na talagang lagi pong nanood, nag-like, nag-comment at nag-share sa ating YouTube channel, ha? Hayaan nyo po, every last day of the month, lahat po kayo, i-shout out po natin yan. I-shout out po natin yan, mga kuys, mga guys. Tandaan nyo, last day of the month. Yan yung mga shout out natin, pasasalamat sa inyo, mga supporters, followers, ayun, para maging tayo matibay na samahan, di ba? May yung tatawag na community. Dapat sa isang pamilya o sa isang community ay mayroon ding pagpapasalamat sa isa't isa. Okay? At dahil po umabot po kayo sa dulo ng aking video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Huwag niyong kalimutan ngayong umaga dyan sa may Arroceros Park, 8:30 ng umaga. Bye-bye. God bless all. Peace.